lingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Ayan, araw po ng Miyerkules, big event, special day sa bayan po ng Manawag dahil naman po sa Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Pero ngayon po, dito po sa Orly in the Morning, ngayong araw ng Miyerkules, pansamantala makakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Richard Olanday at sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro. Ayan, makakasama nyo po ngayon at saka bukas ang inyong lingkod dahil may lakad po si Kaaron Orly at ang kanyang pamilya. Makulimlim na umaga, sana ganyan lang lalo na dun sa bayan ng Manawag at mga karatig bayan. Sana makulimlim lang, hindi siya aambon, hindi uulan. Maganda po yan kung makulimlim hanggang hapon para naman yung mga devotees, mga Catholic devotees na a-attend sa special na event sa nasabing bayan ay hindi po sila mababad sa init ng araw. At sana wag umulan o kaya umambon para hindi naman sila mababad sa tubig o kaya sa yung basa yung kanilang katawan. Muli, good morning. Tignan lang muna po natin mga kaibigan dito sa programang Orly in the Morning yung ilang mga headlines, mga national news. Ayon po sa Department of Energy, ang supply ng langis tatagal pa ng 52 days. At dahil naman sa pagtaas ng presyo ng gasolina at syempre sabihin na nating pamasahe, lalo na sa mga tricycle dahil nagiging considerate ang mga pasaheros kahit sa mga pampasaherong sasakyan, jeepney, yung mga e-jeepneys, ayan, yung iba sinasadya nilang sobrahan yung kanilang pamasahe. Kasi hindi naman naitaas di ba pinigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung taas pasahe. Kaya yung minimum nasa 13 pa lang, yung iba sinasadya na nilang magbayad ng 15 pesos, hindi na kukunin yung sukli, o kaya 20 pag medyo malayo ng konti, pero ang sako pa rin ng minimum na 13, nagbibigay sila ng 20, hindi na kinukuha yung pamasahe, consideration sa mga driver. Dahil sabi ko nga, kami po ng mga pasaheros, we feel you. Apektado tayo lahat dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, lalo na itong mga drivers na dumidepende sa dami ng pasahero ang kanilang kita. Dahil sa pag-ikot-ikot nila sa taas ng presyo ng gasolina, ang taas ng kanilang overhead. Pero dito, ang sabi po sa headlines pa rin po natin, benta ng electric vehicles dumoble. Totoo nga ba? Palagay ko, ang daming nagtatanong kung saan sila makakabili ng mga yung talagang maganda na e-bikes. Meron ako isang nakausap, naglalako ng sopas, arroz caldo, nakaano siya, e-bike. Diyan sa may bahagi ng Tondaligan. Sabi niya, may sinabi siyang brand at kung saan saang pwesto diyan, dito sa Dagupan, diyan sa Karanglaan. Sabi niya, ito ma'am, tried and tested ko, sabi niya. Ilang taon na daw niyang ginagamit yung kanyang e-bike at maasikaso daw yung mga staff nung dealer. Ayan, dyan sa may Karanglaan. Sa mga headlines pa rin po natin, 16 million kilo ng agri-products ihahatid sa Metro Manila.
Ganyan na sana noon pa ang ginagawa ng national government, 'di ba, sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Pag bumabagsak yung presyo ng mga bilihin, ng mga gulay sa farm gate nila, napakababa yung kuha ng mga middlemen na halos hingin na nila kamatis, carrots, cabbage at iba pang mga gulay. Pero yung sa supermarket sa Metro Manila at iba pang lugar, sa mga sa mga supermarket, sa mga public markets, napakamahal. Meron yung 1 kilo ng cabbage, 10 piso, pero ang presyo sa supermarket, sa mga grocery stores, magkano? Napakamahal. Sana ganito na noon pa ang ginagawa nila. Pag nakikita nilang bagsak ang presyo sa farm gate ng mga vegetables, sana ang kikilos na Department of Agriculture o kung ano man yung branch nito, na bilhin nila yung mga agri-products, tapos ibagsak nila sila ang magdala sa mga rehiyon o sa mga lugar like Metro Manila, pag dito sa Luzon, na kung saan napakataas yung presyo ng nasabing mga gulay, di ba? So win-win solution. Ang medyo mawawalan ng kita o mababawasan ng kita ay yung mga traders, yung middlemen na napakataas ng kanilang kita. Doon pa dapat, di ba? Hindi na kailangang presidente pa ang magpakitang gilas na bibilhin ng gobyerno yung gulay. Pupunta sa Anson, Nueva Ecija, pupunta sa La Trinidad, Benguet para bilhin ng gobyerno yung kanilang mga gulay. Hindi na dapat ganoon, di ba? Dapat kumikilos na agad-agad. Alam naman ng Department of Agriculture kung kailan yung harvest season. Sasabihin na naman nila, dapat hindi kayo pare-pareho ang tinatanim. Yun nga yung tinatanim nila, dapat bilhin na ng mag-middleman na ang national government o kaya yung Department of Agriculture. Dahil yun nga, napakamura ang bili direkta sa mga farmers, pero pagdating sa palengke o kaya sa mga supermarket o kaya sa Metro Manila at iba pang lugar, napakamahal. So yan, 16 million kilo ng agri-products ihahatid sa Metro Manila. Sa mga headlines pa rin po natin, Peace Advisor Galvez bumaba sa pwesto. Mamaya titignan natin kung ano nga ba yung buong balita tungkol dyan. Eto, good news din to. Sana agad-agad ayusin sistema ng distribusyon ng payout. Aayusin ng DSWD. Pag sinabing payout, ito ay, buksan natin para sigurado yung masasabi ko. Ito ba ay para sa mga drivers? Tama po. Ayan, yung balita nga po, kinikilala ng Department of Social Welfare and Development ang pangangailangan na mas ayusin pa nila ang sistema ng pamamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance sa mga public utility vehicle drivers, mga PUVs, kasunod ng pagkasawi ng isang motorcycle taxi rider, driver siya ng taxi hailing, kompleto yun. Driver siya ng motorcycle taxi, nasawi sa payout dun sa payout center sa Quezon City Memorial Circle habang nakapila upang kunin sana yung kanyang ayuda. Meron na silang listahan, di ba? Bakit hindi na lang nila i-group into smaller groups para hindi napakahaba yung pila? Dala naman nila, meron ang master list ang DSWD. Itong mga drivers na to ay nasabihan naman sila, nakasama sila sa listahan. So, dala naman nila kung ano yung mga requirements. Yung mas mabilis ba na sistema ng pagbigay ng nasabing payout. Ito ang sabi ni DSWD spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao. We recognize that we could have done better, we should have done better, and we will do better sa mga payout distribution po natin na may mas maayos na pamamaraan o sistema na isinagawa gaya ng pila para makontrol natin ang bilang ng mga drivers. Hindi pa ba sila natuto? Itong malaking tanong hindi pa ba sila natuto nung panahon ng pandemic na nagkakaroon naman ng payout that time? Yung sistema na
from pandemic hanggang ngayon, every now and then nagbibigay ng ayuda ang DSWD, nagbibigay ng payout. Bakit pareho pa ring masalimuot yung kanilang sistema, di ba? Pare-pareho naman yung mga taong kanilang binibigyan. True or false? Ayan, makagaya ho nating hindi nakakasama sa mga ayuda na ganyan, na ang tinitingnan lang palagi ng DSWD, bato-bato sa langit, yung tatamaan, huwag magagalit, pero ito po yung katotohanan, yung mga indigent na nasa listahan nila, yung mga mahihirap ang buhay na nasa listahan ng DSWD, di po ba sila at sila din ang tumatanggap ng mga ayuda? Yung iba't ibang miyembro ng kanilang pamilya nakasama sa iba't ibang sektor. Maririnig mo pag sumakay ka ng jeepney, ano yung pinag-uusapan? Mare, saan ka pupunta? Punta ka na ba dun sa distribution ng AIX? O kaya distribution ng food assistance? Sasabi naman ng isa, Mare, pupunta na ako doon. O, di ba yan yung mga kwentuhan? O kaya meron pa yung mga lang saya-saya nila nagtatawanan na, meron na namang AIX, o kaya may distribution, kasama na naman sila. Ang punto po natin dito, ang DSWD hanggang sa ngayon, mula noon hanggang sa ngayon, sa distribution ng mga financial assistance, food packs, etc., kasama itong payout sa mga public utility vehicle drivers, hindi pa rin maayos hanggang ngayon. Ilang lugar na ba yung may nahilo, may namatay dahil sa tagal sa haba ng pila, napakainit ng panahon. Sabi pa ni Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, siya yung spokesperson, hinihintay pa nila yung death certificate nung namatay para malaman ang ikinamatay ng rider matapos bumulagta habang nakapila at agad na namatay. Nangako naman noong linggo ang DSWD na sasagutin nila lahat ng gastusin hanggang sa pagpapalibing ng nasawing driver, kabilang yung transportation na hanggang sa pagpapaaral sa anak nito. Ayan. So, reaction na lang ang ginagawa ng DSWD. Pag-aaralan din daw nila yung kapasidad ng venue bilang bahagi ng assessment sa special payouts. Hay nako. Masasabi na lang natin dyan, hay nako. Hay nako na lang talaga. Ito pa, balitang national pa rin. Dahil sa Facebook, kaliwat kanan, yung nababasa po natin, may mga nagsasabi, si Robredo ang pinaka-the best na presidential aspirant o kaya dapat natubak po sa pagka-presidente. Ito po, ang sabi po dito sa balita, si Lenny Robredo, hindi siya tatakbo sa 2028 national election. Okay na siya dun sa kanyang lungsod sa Naga. Ibahagi po natin sa inyo to. Tiniyak ni Naga City Mayor Lenny Robredo na wala na siyang balak tumakbo sa anumang pambansang posisyon sa 2028. Sa halip ay muling kakandidatong mayor ng kanilang syudad. Sinabi ni Lenny Robredo, former Vice President, na marami pa siyang dapat gawin sa kanilang lugar kaya hindi tatakbo sa national post. Ayan. Napakagandang desisyon. Not because walang makakalaban na malakas si presidentiable, hindi pa aspirant dahil hindi pa siya nag-file ng kanyang candidacy at wala pang filing. 2028 pa yung election, so 2027 pa malalaman yung calendar of activities ng Commission on Election. Oo nga naman, 'di ba? Kaya nga siya tumakbo sa pagka-mayor. Dating mayor, nag-umpisa as mayor yung kanyang asawa, si Jessie Robredo, bago siya naging DILG secretary nung panahon ni Noynoy Aquino. The late President Noynoy Aquino. Kasi 'di ba pinaghirapan naman niya yung kanyang pagtakbo sa pagka-mayor ng Naga. Ang pagtakbo ng isang kandidato sa isang posisyon, sa isang lugar, siya man po ay may mga kalaban, may isang kalaban o oppose, pinaghirapan pa rin po yan dahil sila po ay nangangampanya pa rin na kailangang ilapit nila
ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kababayan sa mga barangay. At pag ganyang tumakbo, ibig sabihin may mga goals din yan, may mga visions kung ano yung gusto niyang isagawa, i-implement sa kanyang bayan o kaya lungsod. Ang sabi nga ni Mayor Leni Robredo ng Naga City, sa tingin naman niya ay maisasakatuparan ang mga nais pa niyang gawin sa Naga City at napakaikli ng panahon para sa kanyang unang termino kaya nais niyang ituloy ang mga nasimulan at muling tatakbong mayor ng syudad. So very clear po yan. Huwag niyo na siyang pilitin. Tama nga naman, 3 years napaka-iksi po niyan. Sabi nga nila, pag upo, ayan, mag-umpisa pa lang siya ng mga niya pakilala, pag upo ng isang mayor o kaya gobernador, ayan, umpisa pa lang pakilala nung kanyang mga gustong gawin sa kanyang nasasakupan. Sa pangalawang taon implementation ng kanyang mga plans and programs noong siya ay tumakbo. Pangatlong taon, nakaw, hindi pa nangangalahati yung kanyang implementation. Eleksyon na naman, kampanya na naman, indirect. So dito sa lungsod ng Dagupan, makulimlim. Kumusta po diyan sa inyong mga lugar? Ayan, naghihintay po na tayo ng update mula sa mga kasamahan naman po natin, mga katrabaho na nasa Manawag. Kinumusta natin kung ano ang lagay ng panahon. Sabi ni Sir Oliver, maayos pa naman, ma'am. Malamig pa po ngayon, sabi naman ni sino to? Elsia, si Ma'am Elsia ng PIA. Si Mel na nanggaling sa Asinggan, doon na daw siya natulog sa sa Manawag. Ayan. Try natin kung ma-interview natin si Mel. Kumustahin natin ang situational report, kumbaga. Maraming parking areas, pero sa ngayon, drop and go. Doon sa mga areas na pwede pang daanan ng mga private na mga vehicle, like for example, yung iba may VIP pass. Ayan, drop and go. Yung iba naman na walang VIP pass at saka car pass yung kanilang sasakyan, diretso na sila sa mga parking areas. Kung pupunta po kayo doon, make sure yun nga, dala kayong payong, may mga pagkain na kayong dala, may mga mabibilhan naman doon, kaya lang kung andun kayo tapos maraming tao, doon na kayo sa area nyo na hindi na palakad-lakad. Make sure na meron kayong tubig. Kung kaya nyong, hindi naman ganong mabigat yun, yung 1 litrong tubig, yun na yung dalhin nyo para hindi kayo hanap ng bibilhan. Tapos pagkain, biskwit, pwede rin kayo magbaon ng kanin tsaka ulam, di ba? Ang mass, I think mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga at tinatayang matatapos ang buong seremonya sa morning ng mga bandang alas 12. Parang nabanggit, parang mag-uumpisa, nabanggit kahapon kasi pumunta kami dun sa Manawag. Nagkaroon sila ng press briefing kung saan po pwesto ang mga media practitioners. Merong 2 lugar, may Media One area. Alam nyo, dun sa loob ng Our Lady of Manawag Church, yung malapit sa altar, yung left at saka right, di ba parang meron siyang wing. Ayan, sa left wing, dun yung ilang media na ang bilang, lahat-lahat na yon, pati kasama national mula sa media ng Malacanang, 20 lang ang pupwede doon at yung visual lang, ibig sabihin, videographers lang at photographers. Tapos may media box 2, doon naman sa labas ng simbahan. Diyos ko, pag umaraw, pataktak ago, sabi ko, hindi ko kaya ito, napakainit. Pero ang pwede rin lang pumunta doon ay yung mga media na nasa
master list ang kanilang mga pangalan at nabigyan ng ID. Ako po ay nasa master list at may ID, kailang eto, program pa ako hanggang alas 8. Wala na, pagbibiyahe ka, pasado alas 8 papunta doon, makakarating ka doon ng 8:45. Lalakarin mo kung galing kang Dagupan, San Fabian, galing kang Mangaldan, San Jacinto, lalakarin mo mula doon sa sementeryo ng Manawag papunta doon sa may poblasyon, doon sa may church. Yun ang lalakarin. Ganun din ang mangyayari mula dun sa mga areas na parking areas o kaya drop-off point ng mapampasaherong sasakyan. Lalakarin nyo papunta sa poblasyon and palabas. So yung makakapasok din sa media box dun sa labas ng church, dun sa compound na yun, alam niyo yung paakyat na ganyan tapos may gate, dun sa right side, ayun yung media area. Pero makakapasok nga lang dun yung mga nasa master list ng PCO, Communications Office ng Malacanang, at saka nabigyan ng ID. Yun lang, hindi pwedeng, media ako. Ito yung legitimate naman yung ID niya, pero hindi po pwede po yun. Pag ganyang mga okasyon, even presidential visit, ayan, kung sino yung mga nasa master list at nabigyan ng ID, yun yung mga po pwedeng mag-cover. Kasi that's for security. Naintindihan naman yan ng mga media practitioners. Mamaya try kong tawagan si Ka-Aaron Mel. Baka pwede nating ma-interview dito. Interviewin natin dito sa programa natin, magbigay lang ng update. So yung paalala sa lahat, yan naman po ay ilang beses na mga araw-araw din po nating ipinapaalala dito sa ating programa. Pinapairal po sa ngayon ang liquor ban dyan sa Manawag, lalo na dyan sa poblasyon area. Liquor ban, tapos gun ban, po pwede lang short firearms din, mga police, at kung sino man sa military na naka-assign doon na mag-secure, sila lang ang po pwede. Ano pa? Hindi po pwedeng magdala ng mga backpack, mga ball caps, mga sombrerong malalaki. Sasabihin, bakit kaya? Kasi pwedeng pagtaguan yun ng anumang makakamatay na mga bagay. Patalim, hindi rin po pwede. At saka rerouting ng mga trucks. Inumpisahan na yun, I think, Saturday, at marami pang. Yung mga directional signs, napakarami. Napansin po natin yan kahapon. Sa mga barangay roads na po pwedeng kumanan, dumaan doon o kaya kumaliwa, yan. May mga directional signs. Siyempre, bukod sa PNP ng mga karating bayan na nagsasagawa rin sila ng mga checkpoints, nagbibigay ng direction, yung mga BPATs, yung mga barangay volunteers, andyan naman po, naka-alert din po sila. Kaya nga si Mayor Dr. Ming Rosario, siya pa ay nagpasalamat at nagpapasalamat sa iba't pang local government unit, sa mga katabi nila, sa mga admin ng administrators at mga chief of hospital ng iba't ibang ospital, at mga rural health units. Ayan, iba't ibang government agencies sama-sama together na tumutulong para naman mapanatili ang kaayusan, security, peace and order. At sa health naman, andyan ang iba't ibang ospital, ang ganun din ang Philippine Red Cross, national, nagbigay sila ng malaking air-conditioned tent. Ayan, emergency, yun yung kanilang emergency room. Office of the Civil Defense National, tumutulong din po yan. Department of Tourism, bigay din po sila ng ayuda sa LGU Manawag. Kung ano yung mga ganap sa loob ng compound ng simbahan, ibig sabihin mula sa loob ng church hanggang sa labas ng church, sa compound ng simbahan hanggang sa parking compound ng simbahan ng Our Lady of Manawag, ay sa ano po yan? Ang nag-aasikaso niyan ay church. Meron silang mga designated people. Outside the bakod
LGU Manawag na po lahat ang in charge po dyan. Okay, more on that mamaya. And yun nga, try ko baka sakaling makontak ko si Sir Mel. Okay, balitang overseas naman po tayo. Ito nakakalungkot. 2 overseas Filipino workers patay sa insidente ng pamamaril matapos na i-hostage ng kanila employer mismo, anak ng employer sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga biktima ay kapwa household service workers at magkasama sa trabaho. Naganap yung insidente noong April 15, last week, araw ng Wednesday, so isang linggo na. At kinumpirma din ng Department of Migrant Workers na arestado na at nakakulong na yung suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. At tiniyak ng ahensya ng DMW na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Lebanon, gayon din sa mga otoridad upang matiyak ang masusing investigasyon sa kaso at pagkakaroon ng agarang legal na aksyon upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Kaagad din nilang aasikasuhin ang pagpapauwi sa mga labi ng mga OFW sa bansa. Nakakalungkot dahil kasama nila sa household, anak ng kanilang employer, at yun nga, wala pang malinaw na dahilan kung bakit nag-amok yung nasabing suspect. Oras na po natin mga kaibigan, alas 6:31 na. Babalik po ang Todo Balita, hindi Todo Balita, early in the morning pagkatapos ng ilang paalaala. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Time. It is now 6:32. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magic truly
Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need, all in one place. Goodbye to me, Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Uy suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mula sa orihinal na nakaplanong 22 programa ng Mango Bamboo Festival at San Carlos City Fiesta 2026, 6 na lamang ang matutuloy sa mga ito ayon sa lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay ang Miss San Carlos City, Opening Parade and Manggawayan Street Dancing, Mass Wedding, Agaw na Kalangwaran, Bambuhan at Baloy at Grand Ball and Coronation Night. Paliwanag ni Mayor Julia Resuello, bahagi ito ng pagsusumikap ng bigyang prioridad ang mga inisyatibong makakapagpabuti sa kalagayan ng bawat isa. Ang reduced fiesta events ay magaganap hanggang April 18. Hinihingi ng city government ang pangunawa, suporta at pakikiisa ng bawat isa. Panawagan ni Mayor Resuello bilang iisang komunidad, magkaisa at magdasal para sa kaligtasan at kapayapaang ninanais ng buong mundo. Para sa news update mula sa San Carlos City, manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon. Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa pangapis ng North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maantuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico, sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Taram. Inilunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Okay, nagpapatuloy po ang Orly in the Morning. Kasama niyo pa rin po Liway Manantani Paragire sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Ayan, magkakasama-sama po tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa linya po, makakapanayan po natin ang isang kaibigan. Kasama natin sa trabaho. Siya ay mula naman sa Ilocano Avenue. At sa ibang lugar. Ayan, si Kaaron Mel Aguilar. Kasama natin kahapon dun sa press briefing na ginanap dun sa may information office ng Our Lady of Manawag, Minor Basilica. Sabi niya hindi na yata siya umuwi. Kasi uwi pa siya, problema niya kinabukasan yung parking. Ngayon, talagang magiging problema. At lahat ng mga hotels and mga, siguro may mga bahay doon na for rent ay occupied na po lahat yon. At ang mga guests ay hanggang sa mga karatig bayan yung kanilang booking. Most likely yung mga yon, pati maraming pare mula sa iba't ibang lugar all over the country ang expected na dadalo sa nasabing okasyon. Centennial Canonical Coronation of the Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang more than 400 years na, sabi nga ni Dr. Ming, Mayor Ming Rosario, sa Manawag Church, ang Our Lady of Manawag, si Apu Bakit. Pero yung coronation niya ay ito yung pang-100 taong anibersaryo. Sabi nga ni Mayor Ming Rosario, yung 50th ay na-witness niya, bata pa siya noon, o binata, pero yung 75th coronation ay hindi niya na-witness dahil nasa nasa medical school. Yung 50th canonical coronation ay mismo ang nanay ni the late President Ferdinand Marcos Sr. ang nangurona. Pero ngayon, ang mangungurona ay ang Papal Nuncio, Rick Brown. Pero parang expected na dadalo ang presidente dahil nga historical, not only yung canonical coronation, kundi nung 50th lola niya,
Kaya parang it's but what? Proper o historical na umattend din siya o dahil pa siya ang for whatever reason. Pero ang dami ng pong mga PSG kahapon doon. Siyempre pag ganyan, hindi lang the day before ang arrival ng ilang mga PSG. Ito yung mga miyembro ng Presidential Security Group. Andyan din ang PNP. Nakaano na yata, Ka-Aaron Edwin. Hindi, pakiconnect mo muna. Ako mag-break muna tayo, Ka-Aaron, Richard. Break muna po kami habang kinoconnect sa Facebook Live ang aking kaibigan si Ka-Aaron Mel. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. Oh, ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Jack Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagi ken riknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Paudi Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Paudi Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Paudi Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Tuloy-tuloy po tayo sa Orly in the Morning. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At sa linya, mamaya makakausap po natin si Ka-Aaron Mel. Mel Aguilar, kaibigan po natin at isa rin po siyang reporter. At saka
sa ano rin siya, Ilocano Avenue. Ayan, busy na siya. Dinadial po, andun na siya sa site kahapon pa. Sabi niya hindi na siya umuwi. Pero yung aking bed, Kaaron Edwin. Yun po, yung paalala lang sa mga pupunta, ang sabi nga po ng lokal na pamahalaan. Ang sabi ng lokal na Hello, Kaaron Mel, good morning. Wala, pinatay. Dial ulit. Hello po. Ayan, good morning Kaaron Mel. Live ka na sa DWIC 89.3 FM Dagupan. Sir Mel Yes, Aguilar. Good morning po sa inyo. Yan, good morning. Kumusta kayo dyan sa Manawag? As of the moment po ngayon, Ma'am Liway, todo na po yung ginagawa pong security na ginagawa din po ng ating pong kapulisan at pati po ating kasama po sa Army po, sa Philippine Army. Sa ngayon po, sa mismong labas po natin, nakaantay na rin po, madami na rin pong tao sa labas na nag-aantay din po sa pagdating po ng ating pong mga VIPs na pupunta rin po dito. Yes, Kaaron Mel, unang-una, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Kasi kanina medyo makulimlim dito sa Dagupan. Opo. Sa ngayon po, Ma'am Liway, dito palabas na rin po si Haring Araw po. Mm-hmm. So, kung titignan po natin siya, magiging maayos naman po. Wala naman pong nakaano man po dito, nakalagay na ulap o ano man. So, very clear po ating kaulapan po dito. I mean, sa sky po natin po dito. Sana hindi masyadong sumikat yung araw, no? Para naman medyo mabawasan yung init ng panahon. Ayun nga po, Ma'am Liway po. Pero, syempre, alam naman po natin na ito pong buwan na ito ay talagang medyo may katindihan din po ang araw. Pero as much as nakapaganda naman po ang LGU Manawag. Meron po mga tent po dito, may mga potable po tayo dito na mga toilet po, and especially po yung ating pong Red Cross, naka-ready na rin po. So talagang yung effort po ng ating pong LGU Manawag, talagang ibinigay po nila ang kanila pong the best po na pwede pong may tulong po. Sir Mel, sa pangunguna po ni Mayor po. Yes, Mayor Dr. Ming Rosario, parang rhyme sa Mel, ano? Po. Mel and Yes, Ming. ma'am. Sir Mel, paano mo describe, paki-describe yung dyan saan ka pala po pwesto? Doon sa loob o dyan sa may box 1? Yes, Ma'am Liway. Yung iba po nating mga kasama po ay nandun na po sa loob. Mm-hmm. Habang yung iba pong hanay din po na mga kasama natin ay nandito po sa mismong harapan po ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag po. So dyan ang pwesto mo? Opo. Yung sa loob po natin, siyempre po kung matatanaw ko pa rin naman po dito, ma'am. Talagang napakatahimik at talagang naghahanda na sila para po sa misa at programa ngayong araw po. Oo. Paano may paki-describe nga pala yung harapan? Puno na ba ng tao at saka dun sa labas, dun sa harap ng munisipyo? Ma'am Liway, sa oras po itong pinakalabas mismo or pinakaharapan po, no? Ay talagang todo security na po. Kumbaga, hindi po siya open to the public. Pero yung from the gate, palabas po, going po sa mga munisipyo and the food at mga food chain po dito, talagang makikita po natin talagang siksikan na rin po. Oo. Yung mga tao. Oo. Talagang ready na po sila, talagang excited po sila para doon po sa event na mangyayari po ngayong araw, Ma'am Liway po. Pero dyan sa di ba pagbaba mo ng paglabas ng dyan sa harapan ng church, yung pababa, di ba left side yung malaking tent ng Philippine Red Cross?
Yes, ma'am. And then, yung nga po eh. munisipyo, tapos yung mga kainan. So, doon sa kalsada, puno na rin ng mga tao. Opo, may bahagi pong puno na, pero patuloy pa rin po yung pagdagsa po ng mga tao po. And as of the moment nga po, bukas pa rin yung mga yung mga nagtitinda po dito sa paglabas po natin ng gate, ng mismo, andun pa rin. Pero yung ating pong mga kapulisan at mga kasama po sa Philippine Navy, nandito na rin po. So talagang, kung ngayon ka pupunta, ay hindi ka na po makakapasok talaga. Pero naganda naman po ang lokal na pamahalaan ng mga lead wall po. Oo. I think this 1, 2, 3, 4, 5, or 6 or 7 nata ng mga lead wall ang marami. i-prepare po. Marami. Yes po. So, yes ma'am, marami naman po. Kumbaga, kung titignan po natin, talaga pong pinaghandaan naman po ng lokal na pamahalaan po. Yung yung live feed ng TV5, anong oras mag-uumpisa daw yun? Sa misa na mismo? Yes, ma'am. Pero meron pa rin po mga alternative po na mga stations din po. Especially with sa atin po sa Roman Catholic po. May mga naka-ready na rin po na mga alternative channels and stations na magsasagawa din po ng live feed po sa atin. So anyways, kahit saan po siya, mapapunta ka man dito or kada sa bahay ka man, naka-prepare po ng maayos po lahat po ng any form na pwede mong gagawin para po makasabay din po sa sinasagawa po dito na programa, ma'am. Yeah. Sir Mel, anong masasabi mo sa naging preparasyon ng lokal na pamahalaan with the actual now, with the event now ongoing? With the goings on now? Talagang, yes ma'am, talagang walang masabi, talagang naiayos po lahat. Especially from the small detail, like especially yung mga parking and yung mga sa atin po mga toilet and yung sa atin po sa medics po ay talaga po wala po akong masabi dahil talagang napaghandaan po talaga nila. Yes, Sir Itong Mel. pag-prepare po ito. Oo, Sir Mel, kahapon magkakasama tayo dyan. Ngayon, andyan Yes, ka pa ma'am. rin. Ano yun, umuwi ka pa o natulog ka na dyan? Yung ginawa ko muna, ma'am, kumuha po muna ako ng mga ng mga isusuot ko. Then after mo nun, tumuloy na po ako ng malapit po dito sa area natin kasi talagang dadagsain po talaga to. Ang sabi nga po ng ating pong mayor po dito is nasa mahigit 1 milyon ang inaasahan po ngayong araw na pupunta. So tayo naman po kahit paano ready po tayo. So kumuha na lang po tayo ng place po dito na pwede nating pagstayhan. And yun nga po, marami po ang pwede pong pagstayhan like hotels po dito sa bayan po ng Manawag po, ma'am. Pero saan ka nakapag-park? Naku po, yun po ang talagang malupit po. Kasi po, kasi nga po, hindi ko na po iniisip kung paano ako makakapasok. Ang iniisip ko po ngayon, paano ako makakalabas. So ang ginawa, yes ma'am. So ang ginawa ko, ma'am, ay nag-park po ako sa malapit po na barangay hall po dito mismo. So kumbaga po, pagpunta po dito, naglakad na rin po ako. Siguro mayroon pong nasa 1 kilometer din po yung akin pong nilakad. Kasi kung titignan niyo po yung ma'am, pagtapos ng programa ngayong umaga dito na magtatagal ng at least mahigit siguro po, mga 2 oras, yung bulto naman po ng mga tao, siyempre, lalabas din po yan. So, kung sakasakali ma'am, talagang magkakaroon ng todong traffic dito ng sasakyan and even ng tao po. Yeah. So ang ginawa ko na lang yung barangay hall na at least may malapit po dito, doon po ako nag-park na rin ulit. Para at least pag-uwi, kahit pa na magiging smooth, ma'am. Actually, yung ating mga kasama dito, hindi nga yung pagpasok doon ang iniisip nila, kundi yung paglabas. Actually, yan kasi din. yung bulto ng mga taong pupunta po dito ngayong araw po, Ma'am Liway. Yun din ang iniisip ko ilang araw na ka-Aaron Mel. Kung pupunta dyan, tapos magko-commute pa uwi, at least yung mga may sasakyan, alam niyo kung meron kayong sasakyan palabas at pa uwi. And even if Ma'am Liway, may sasakyan ka, mahihirapan ka pa rin talaga. Dapat Yun ang sitwasyon po dito.
Dapat yung tangke mo talagang may gasolina. Otherwise, Opo. umaandar na Wala po. naka-stop ka sa traffic. Opo, Palabas. talagang and anything naman na may mga major event tayo, lalo na po ito simbahan din po natin sa Manawag po dito, talagang kailangan habaan mo ng konti ang iyong pasensya para maging smooth din yung iyong pagpunta. Yeah. Yun po. Yun yung isang tanong pa, Sir Mel. How did you prepare yourself para sa mahabang coverage sa mainit ng panahon? Yun. So, yun ma'am. Talagang inanda ko na sarili ko kung ano yung maaring mga part na, like for example, yung traffic din natin, and then yung parking area, at yung bulto ng tao. So, ang ginawa ko talaga ma'am, nag-decide na po ako talagang kumuha po ng isang lugar po dito na doon magstay. Yun talaga ang ginawa ko na para at least may ano ka pa naman, may aluwan ka pa rin kapag pagdating mo ng umaga dito maayos pa rin naman ang iyong pagpunta at fresh ka pa rin kahit pa paano. Correct. Ayun po yung sa akin, Ma'am Liway. Sa yung isa pang gusto kong malaman, Sir Mel, yung mga sino-sino ang allowed na pumasok dun sa simbahan. Kasi kahit on ordinary days, sabihin nating maluwang siya naman yung loob ng simbahan. Pero pag ganitong kalaking event, parang magiging masikip siya. So sino-sino yung mga allowed lang na pumasok sa loob at i-witness yung coronation? Opo. Yun ma'am, siyempre, ayaw ko naman disclose yung ibang pupunta po rito. Pero, siyempre, yung ilan po sa ating mga pinakamalalaki or mga VIPs po natin dito po sa Pangasinan ay pupunta po rito. And especially, like for example po, sila governor pupunta po. Isa-isa lang po yun sa aking narinig po. So, ayoko munang magsabi ng kasi for security reasons. Kasi pero ayaw yung nila talagang magbanggit. Sa member naman ng simbahan, yung mga pare, yung mga at iba pa, marami ka na nakita na pumasok. Ay, yes ma'am. Actually ma'am, mabalita ko lang din po ulit. Sa sobrang superb po dito, talagang naglakad pa ako. Nasa harapan na po ako ng gate po ng munisipyo. Umikot pa po ako. Hanggang sa gilid. So parang mayroon na, sa gilid po. So parang mayroon po akong early exercise ma'am. So ganun po talaga. So talagang magiging fresh ka ma'am. Talagang good decision yung decision mong mag-overnight na dyan. Which is tama naman, lalo na kung malalaking events na. Parang tulong mo sa sarili mo. Naiintindihan ko na po sila. Oo, tulong mo sa sarili mo na hindi masyadong mapagod. Di balit na maaga. Yes ma'am, napa-exercise nang wala sa oras ma'am Kaya medyo kanina, medyo hinal pa ng konti ma'am, pero worth it po. So sa ating po mga kababayan, especially po sa mga nakakarinig po, marami po tayo dito mga monitors po. Huwag po kayong kung meron naman tayong kakayahan na pumunta po rito, worth it po siya. Huwag pumunta po dito. Siyempre, yung ready lang po yung ready lang pong pumunta rito. Pero yung ating po mga seniors, na tingin po natin medyo hindi na po tayo makakaupo, makakatayo ng matagal. Ang sinasabi po ng lokal na pamahalaan, meron po tayong mga mga programa po. Especially sa ating mga social media, nandun po, mapapanood nyo naman po doon. Sabi nga ni, di ba, sabi na ni Mayor Ming Rosario nung mga nakaraan pa, dinidiscourage na magsama ng yung mga matatanda, kahit gustong-gusto, yung mga bata, yung mga may disability, kumbaga high risk sila sa ganyang mga areas. Pati po yung ating pong mga halimbawa po, buntis po sila, yun po, dinidiscourage din po na magpunta rin po dito. Kumusta naman ang... Ayun nga po Oo. Po. Sir Mel, kumusta ang vibes diyan sa lugar nyo sa inyo na mga kasamahan nating media practitioners? How are you? Yung mga grupo? Ayun po, siyempre tulad ng inaasahan po natin,
ang walang kamatayan po na attendance, kasama po ang ating pong mga kasama. So, siyempre, minsan lang po ito sa isang siglo mangyayari yung pagdadaos ng 100 coronation po natin po. No? So, kumbaga, hindi natin naabutan na yung pang 200. So, siyempre, masaya din sila. Todo pictures. Yung iba naman po, nagsisimula na po silang mag-document din. Then, yung iba, nag-situation report na rin po sa kanila pong mga kanya-kanyang radio at TV stations po. Yeah. Yun po yung ano po to. Yes, kagaya dun sa binanggit kahapon sa press briefing, 'di ba, Aaron Mel, Sir Mel, after the misa, yes, ma'am, ilalabas ang si Apo Bakit, Our Lady of the Rosary of Manawag, para sa ano na yung term nila kahapon, yung pasilip. Kumbaga dungaw. Opo, yun po. Yes, ma'am, dungaw po. Yun po yung kanilang sinabi rin po dito po. So siguro po may mga minor changes lang naman po na for security pa rin po ang ginagawa po rito. Yun po yung hindi ko lang po pwedeng i-disclose kasi siyempre naintindihan natin yan. For security, dahil for security reason talaga, at sabi nga bawal din yung mga drone, pero lang kung sila ay authorized o nakakuha ng permiso, which is understandable naman. Yes, ma'am. Kasi big crowd, malaking event. Ang pinakahuli siguro, Aaron Mel, personally sa'yo, anong pakiramdam mo? Not only sa work, kundi yung personal na andyan ka. Yun po, bilang isang mananampalataya, I look forward talaga dito na makarating dito kasi this is once in a lifetime na pwedeng mangyari sa'yo. I mean, kung tayo naman po ay talagang nananampalataya talaga dito sa Diyos, talagang may goosebumps pa rin po. Goosebumps pa rin po sa akin. Kasi, iba to eh. Iba tong event na to. Talagang dinudumog din to ng mga tao mula po dito sa atin sa Pangasinan at sa iba't ibang lugar na rin po dito sa Luzon area. Yun po yung sa akin. So, hindi ko talaga siya ma-describe exactly kung ano yung basta priceless siya pa. Yeah. Kaya dapat pumunta ka na dito, ma'am. Mahirap. Hindi tinitignan ko, magko-commute kasi ako. Kaya tapos malayo yung lalakaran mula dun sa sementeryo hanggang dyan. Yes, hindi kaya ng katawan. Health naman kasi yung sa init. Ini-imagine ko kasi yung siksikan dyan sa labas. Tapos malayo yung panggagalingan. Mga 1 million ba naman, ma'am eh? Ilang kilometro na ba yon mula sa sementeryo? 2, 3? O 5? Mga ganun po. Mga ganun po, ma'am. Tapos pag malapit ka na, ayan na yung siksikan. Yung hindrance lang talaga na naiisip ko prior before the event, nung sinabi ni Mayor Rosario po na mahigit 1 milyon. Yung po yung talagang inisip ko na sabi ko, grabe, saan kaya ako lulugar nito? Tapos rin, iniisip ko rin, baka mag-cramps yung paa ko. Yung kumbaga, yung consideration sa sarili ko. So yung kagaya ng sabi mo kanina at kagaya rin ng sabi ni Mayor Ming Rosario, pakiramdaman nyo yung sarili nyo, hindi lang yung gusto, di ba? Kakayanin mo ba yung mahabang oras na nakatayo under the sun? Hopefully, maging hindi gaanon ka init under the sun, siksikan, tapos syempre, uhaw ka, kumbaga. Check yourself. Tanungin nyo yung sarili nyo bago kayo tumulak. Anyway, magiging live na mapapanood sa live sa FB. Although, gaya ng sabi mo, Aaron Mel, ibang-iba yung pakiramdam, yung personal na andyan ka. Lalo na sa mga Catholics, di ba? Mga Catholic devotees. Yes, ma'am. Actually, may sinabi nga po rin po ang pamunuan po ng Our Lady of the Rosary of Manawag na kung sakaling hindi nga po makapunta rito, yung panonood din po sa live streaming. Tsaka siyempre yung faith mo nga rin po dahil ngayon po hindi rin makapunta rito. Siyempre hindi naman nababawasan yung ating pong pananampalataya sa Diyos din naman kung sakaling hindi tayo makapunta rito kasi mayroon naman tayo mga valid reasons kung bakit hindi tayo makapunta. Opo. So, yun nga po ang sabi nila na marami po tayong mga platform na pwede po tayong pwedeng mapanood po natin ng live yung mga programa po ngayong maghapon po dito sa Our Lady of Manawag po.
Okay, maraming salamat Sir Mel sa binigyan mo ng pagkakataon na ang DWIC Dagupan na makakuha ng mga information right there sa lugar kung saan po ang matatagpuan ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag tungkol sa Centennial Canonical Coronation. And regard sa mga kasamahan natin dyan na mga kasama mo. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Apo. Final words, mensahe mo sa ating mga kababayan. Ayun. No, hindi ko talaga ma-describe din po talaga, ma'am. Kasi hanggang ngayon talagang tumatayo po yung aking balahibo po sa aking pong nawi-witness po ngayong araw po na ito. Iyon po talaga, Ma'am Liway po ang aking pong masasabi po. Iyan. Maraming salamat, Sir Mel. And keep yourself... Maraming salamat din po. Yes, keep yourself hydrated. Yan. Yes, ma'am. And sige po, ma'am. Enjoy every moment. Yes, ma'am. Definitely po. Definitely, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Liway po. Okay, right. Direct from Manaoag si Kaaron Mel Aguilar, ang ating kaibigan. Siya po ay mula sa bayan ng Asingan at Information Officer ng Asingan. At good morning din sa Ilocano Avenue. And sa mga kasamahan natin sa trabaho mula sa iba't ibang himpilan at mula sa iba't ibang pahayagan, mga mamahayag, good morning at ingat kayo dyan. Keep yourself hydrated. Inom, dapat meron kayong tubig. Sa bagay, paglabas naman ng gate, kung familiar kayo sa Manaoag Church, di ba, paglabas ng gate, dun sa facing the church, sa left side, yun yung Rizal Park, talagang binilisang linisin at sabi nga ni Mayor Mingta, talagang ni-request niya na bilisang linisin yon at tanggalin yung takip. So kahapon kita na natin si Jose Rizal at may mga upuan doon, palagay ko puno na rin yung area na yun. Sa right side naman, andyan yung mga tindahan ng mga iba't ibang bagay, yung mga pangalan nito, rosary, may mga prutas, may mga tubig din doon. So may mabibilhin naman kahit papano. Okay, yung oras na po natin alas 7:11, 7:11 in the morning. Ayan, magbe-break lang po ang Early in the Morning. Babalik po tayo. Early in the morning. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Sa mga minamahal naming consumers ng Centelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Centelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Centelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko.
yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun, nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Must-have styles at El Torogi and the Gadget Spot. Food treats at Dunkin', Healthy Choice, and Potato Corner. Your ultimate pit stop for play at Kids Box by Kidzona. Plus, wellness services from C. Gabrilio Eye Clinic, Sweet Smile Dental Clinic, and Bonks Massage. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need. All in one place. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIC. Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 30 wheelchairs sa Abang Lingkod Party List sa pangunguna ni PCSO Executive Assistant Attorney Maria Katrina Nicole Ventanilla. Isinagawa ang turnover sa PCSO Main Office kung saan tinanggap ni Political Affairs Assistant Rasmo Ocampo ang donasyon bilang kinatawan ni Representative Manuel Frederick Manmanco. Ang mga wheelchair ay ipamamahagi sa mga senior citizen, persons with disabilities at indigent na benepisyaryo sa Negros Occidental. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong maghatid ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang komunidad sa bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1
piso lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptop, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at isang piso. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye to me, Masya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Okay, alas 7:22 na po ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Orly in the Morning. Kasama niyo po, Liway Manantani Paragire. Hindi ako makaget over dun sa interview ko kay Sir Mel Aguilar. Sabi nga niya, ibang-iba yung pakiramdam. At marami na yung mga tao. Nag-aantabay po tayo ng mga photos na maipopost sa Facebook, lalo na yung sa crowd. Sabi niya, siksika na rin hanggang sa baba. Yun dun sa may kalsada mismo, pagbaba ng ng simbahan, paglabas. Di ba yung pababa, magkaliwa, park yung sa left side, pagpababa na kayo, nasa right side yung park, then sa left side yung mga vendors. Doon sa kalsada mismo, may malaking tent, air-conditioned tent doon, ang Philippine Red Cross National, yan po ay binigay, at ilang beds yung andon, at syempre naka-standby, ilang mga ambulansya. Strategically located, kasama yung mga katabi nila yung mga medical tents. Ayan, ready po yan. And congratulations sa local government unit dahil planchado lahat. Sa medical, fully coordinated yan sa iba't ibang ospital hanggang sa Region 1 Medical Center, yung mga ospital ng probinsya, syempre yung Manawag Community Hospital, Mapandan, Poso Rubio, Urdaneta, ano pa ba, yung palagay ko na coordinated din sila sa mga private hospitals, and then yung mga rural health units, coordination with the local governments of
Ano ba yung mga katabi? Binalunan, Poso Rubio, Lawak. Yung katabi mismo ay Lawak, Poso Rubio, Urdaneta, Mapandan, and San Jacinto. And I think San Fabian. May daan na lalabas sa San Fabian. Yan yung mga katabi mismo. Yung mga police stations nila kasama po na tumutulong at sa pagpaplano kung ano yung gagawin. At syempre, Camp Tito Abat, Philippine AFP. Yan, yung mga sundalo naman dyan sa Camp Tito Abat, yung nabanggit na natin kanina, Office of the Civil Defense, Pangasinan Police Provincial Office headed by Sir Police Colonel Merculio, ang provincial government ng Pangasinan headed by Governor Ramon Gico III at syempre kasama si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, mga mayors ng mga katabing bayan, Region 1 Medical Center, nakaantabay din po, katulungan din po nila, at iba pa, at marami pa. At syempre yung mga non-government organizations, yung mga private individual, private establishments na nakipagtulungan at nakikipagtulungan sa local government unit ng Manawag, laking tulong po sila. Sabi nga po ni Mayor Jeremy Aherico Rosario, a very big event, special event para sa lahat. And well prepared ang local government unit. Okay, at this point naman mga kaibigan, makakapanayam po natin si Sir June ng Pag-asa Dagupan. Alamin po natin ang lagay ng panahon. Kanina medyo biglang nabahala, kumulimlim, uulan kaya. Sir June, good morning. Yes ma'am, correction. Sir Joe Estrada po. Sir Joe. Speaking po. Opo. Kumusta po ang lagay ng panahon, Sir Joe? So, yes ma'am, ang ulat ng panahon natin ngayon ay medyo makulin ng mga kalangitan po natin. Dulot po rin ito ng easterlies po. Ito yung nakakaroon pa rin tayo ng kulo-kulo o pulong ulap. Kaya bagya tayo nakakaroon ng light rains na sa particular na mga barangay kung saan po makapal yung ulap. Doon din po yung medyo may pagkalakas po ang pagulan. Mm-hmm. So samantala rin po ang temperatura natin ngayon ay naglalaro po sa 25 to 36 degrees Celsius centigrade. Ito po ay dulot po ito ng tinatawag natin easterly wind flow. Kaya nagbibigay tayo ng medyo mataas ang pag-antas ng temperatura po natin dito sa Pangasinan. So samantala rin po ang forecast index natin ay nandito po sa ating forecast na 2 days ay sa 40 degrees Celsius centigrade yung case index po natin. Taas pa rin, Sir Joe. Po, ang ating karagatan ay katamtaman ng pag-alon. Sa Malaya po ang ating mga kaibigan magsasaka ay may isda na pumalaot. Pero konting ingat pa rin kasi nandyan po yung ang pagkampas ng alon. Mm-hmm. Yes ma'am, ano po yun? Sir Joe, sabi ko mainit pa rin kung 40 degrees. Yes ma'am, yan po ang forecast po natin this day at sa susunod na araw. Mm-hmm. Pero sa ngayon, medyo makulimlim pa ng konti. Yes ma'am, mamaya maalis din po yan dahil doon sa pagsikat po ng haring araw. O baka nakikisama din yung panahon, Sir Joe, dun sa malaking event sa Manawag na maraming tao. Yes ma'am, yan po yung isang one natin. Pero counting ingat pa rin to kasi nandiyan po pa rin yung malinsangan na panahon o tinatawag na mainit na temperatura o mataas na temperatura. Wala namang nakikita outside par na posibleng bagyo na mabuo sa ngayon? Sa loob at sa kalabas ng PER po natin o doon sa ating mga Pag-asa domain, monitoring domain, dito tinatawag na Philippine Area of Responsibility, tapos yung Tropical Cyclone Advisory, tapos yung tinatawag natin na isa, yung Tropical Cyclone Information Domain. Mm-hmm. Diyan po sa mga domain na yan ay wala pa tayo nakikita na weather event kundi yung tinatawag natin na Ridge of High Pressure Area. Oo. Okay, so far so good tayo ngayon at sa mga susunod na araw, Sir Joe? Yes ma'am, asahan po natin na malinsangan pa rin ang ating asahan dito sa susunod na araw. Okay, maraming salamat, Sir Joe. Yes ma'am, welcome po. Anytime po, nandito lang po kami, nakantabay po sa inyo.
Okay mga kaibigan, yan po si Sir Joe Estrada ng Pag-asa Dagupan. So, okay naman yung lagay ng panahon. Yung kulimlim kanina, maya-maya ng konti, mawawala na yan. Dahil lumabas na rin si Haring Araw at saka, yun nga, sana hindi masyadong mainit, lalo na dun sa bahagi ng Manawag area para naman yung mga libo-libong mga devotees, sabi nga ang tansya po ay abot ng 1 million or 1.2 ay maging okay naman po sila. Okay, bago tayo mag-break, ito po hatid po natin sa inyo mula sa Pau de Arco. Pau de Arco Capsule for Immune System Booster. Madaling mapagod, pampanormal ng blood pressure at blood sugar, viruses and toxic sa katawan kung mahilig sila sa alak o kaya paninigarilyo. For all types of body pain, for rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, nanunuot hanggang kalamnan dahil sa tagline nitong si Campo Extract. Tagline namin is, walang aw sa Pau. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! Dito sa Magic, at home ka sa Magic. Let's shop and save at Magic, at home tayo dito. Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need, all in one place. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa orihinal na nakaplanong 22 programa ng Mango Bamboo Festival at San Carlos City Fiesta 2026, 6 na lamang ang matutuloy sa mga ito ayon sa lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay ang Miss San Carlos City, Opening Parade and Mangawayan Street Dancing, Mass Wedding, Agaw na Kalanguran, Bambuhan at Baloy at Grand Ball and Coronation Night. Paliwanag ni Mayor Julia Resuello
Resuello, bahagi ito ng pagsusumikap ng bigyang prioridad ang mga inisyatibong makakapagpabuti sa kalagayan ng bawat isa. Ang reduced fiesta events ay magaganap hanggang April 18. Hinihingi ng city government ang pangunawa, suporta at pakikiisa ng bawat isa. Panawagan ni Mayor Resuello bilang iisang komunidad, magkaisa at magdasal para sa kaligtasan at kapayapaang ninanais ng buong mundo. Para sa news update mula sa San Carlos City, manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Northern Luzon. Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa pangapis ng North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico, sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Taram. Inulunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare and Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time, it is now 7:35. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS DWIC. Only in the morning. Oras po natin mga kaibigan, alas 7:36 ng umaga at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Ilan munang pagbati. Good morning kay Elika Figalan, kay Nards Tibay. Morning. Good morning kay Nanay Tan Samay Asawak. Kwanto si Cristeta mula kay Nards Tibay. Sarlo Gonzales, good morning. Sir Napoleon ko. Kay Ben Jovillanos, Miriam Dasig Bulataw, Carla nabasa ko din, Alex De Vera, good morning, Emma Alipio, Glory Sanchez Maramba, Cecilia Morante, Rebecca Bernardino, Nards Tibay, Sir Roberto Nimer, belated happy birthday, and kumusta po yung family trip sa Vietnam. Good morning din kay Kuya Nap, Napoleon ko, at si Cora Aquino at Kuya Mar, dyan sa may Barangay Tabang. Kay Kaarod Grace Matro at Nanay Dading, magandang umaga po. At syempre kay Madam Rose Ken na nasa abroad, good morning, how are you? Kay Mother Helen Bernardo at Papa Raf, good morning. At sa iba pang suki po ng DWIC at Orly in the morning. Ayan, kasama niyo po ako hanggang bukas. Then after that, makakasama niyo na ulit si Kaaron Orly Navarro. So yun nga sabi ng Pag-asa, maganda naman yung lagay ng panahon. Walang problema sa mga mangingisda. Ingat-ingat lang palagi. Ayan, sa traffic operations, dun sa Manawag, kanya-kanyang sektor kasi yan. Kanya-kanyang responsibilities. Iba yung in charge sa traffic,
designated sa traffic, sa parking, sa health, saan pa ba? So waste management kasama po yan sa plinano ng local government unit, paglilinis during and after the big event, at iba pa. Plus syempre yung sa food. Sa dami ng mga tao na andyan naka-duty, around 900 yata or more, ay just imagine yung dami ng pagkain na dapat i-prepare, plus syempre yung gastos. Mula kahapon or even before, kasi pag yung sa security, yung fanning ng area, plus pag-check sa bawat area, andyan na yung PNP, andyan na ang PSG, AFP, ayan, to make sure na okay lahat. Pero ang sabi ni Mayor Ming, plus syempre pag ngayon, breakfast, lunch, dinner, yung water, ayan, dapat dire-diretso yung supply ng tubig. Ang sabi ni Mayor Ming Rosario, laking tulong ang Office of the Civil Defense dahil tumulong din sila kahit sa pagkain. Ayan, very good. Ayan nga, tiniyak nga ni Mayor Ming Rosario na nakahanda ang mga kinakailangang preparasyon ng LGU para sa pagdiriwang at sa pagdagsa ng libu-libong mga deboto, mga bisita, mga panauhin na inaasahan nga na pupunta dito sa Pilgrims Town of the North, andyan sa bayan ng Manawag, para naman saksihan ang makasaysayang okasyon. Kung hindi man sila makalapit dun sa church, ay at least andun sila mismo sa bayan, sa poblasyon ng Manawag. Yung mga yung mga consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative sa pang-apat na Sabado ba yun? Ng buwan ng Mayo, yung inyong AGMA. Yung inyong Consumer Members General Assembly. Bakit kailangang makilahok ang mga consumer members ng CENPELCO sa General Assembly? Bilang isang miyembro ng kooperatiba, dapat makilahok upang malaman ninyo yung kalagayan at ulat ng Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya CENPELCO upang maipahayag ang inyong opinyon at mga mungkahi dahil magkakaroon naman ng open forum upang makibahagi sa mga desisyong makakaapekto sa atin o sa inyo at magkaroon ng pagkakataong manalo ng mga papremyo. Taon-taon, meron po yan. Ito ngang AGMA o kaya Annual General Membership Assembly ng CENPELCO ginaganap tuwing ika-4 na Sabado ng Mayo base sa schedule ng CENPELCO bylaws. At itong taunang pagtitipon, nagbibigay ng pagkakataon sa inyo po na consumer member owners na maging updated sa pamamagitan ng kanilang annual report, aktibong pakikilahok sa talakayan. Ito na yung pagkakataon nyo to voice out yung reaksyon nyo, opinion nyo sa mga present sa kanilang report at kung ano ba siguro yung mga hinaing. At pwede pang manalo dahil meron silang paraffle. Pagkatapos ng ating break mamaya, papabahagi naman po natin sa inyo yung ilan sa parts ng interview kamakailan kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino at kuha tayo ng update kung ano ba yung naging ganap sa mga regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Yung kanilang regular session ay tuwing araw po ng Lunes. Nagkakaroon sila ng face-to-face pero lang kung kinakailangan na via Zoom, ayan, nag-online regular session po sila. Okay, oras na po natin, alas 7:43 ng umaga. Sa pagbabalik po natin sa inyo, makikibalita naman po tayo kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Alas 7:43 na po ng umaga.
Only in the morning. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, pagpos sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa isang piso. Oo, totoo to! Isang piso lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at isang piso. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. ACSO, ACSO. Hindi umuurong sa pagtulong. ACSO, Looking for the perfect place to shop, dine, and enjoy? Come and experience Magic Calasiao Victoria Place. From your everyday needs to your home and personal wants to satisfying your craving with various food shop offers, we've got everything all under one roof. So bring your family and friends dahil sa Magic Calasiao Victoria Place. At home tayo dito! dito sa Magic. At home ka sa Magic. Let's go!
Shop, dine, and enjoy at Magic Calasiao Victoria Place. Discover the trusted quality of Magic Appliance, Department Store, and Supermarket. Grab your essentials at South Star Drug, Uncle John's, Mr. DIY, and Medical Depot. Satisfy cravings at Jollibee, Mang Inasal, and Angel's Pizza. Plus, trusted services from BDO Network Bank and Quadcore Money Changing Services. Magic Calasiao Victoria Place. Everything you need. All in one place. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Orly in the morning. Siyam na minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 8 ng umaga. Ito na po yung nabanggit ko kanina. Makikibalita naman po tayo kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ito pong interview namin ay naganap pagkatapos ng session nila kamakailan. Ayan, makikibalita po tayo. Ito po si Vice Governor Mark Lambino ng lalawigan ng Pangasinan. Crudo, nagsasakripisyo pa rin po tayo para may hatid sa ating mga kababayan ang mga balita na nangyayari po sa ating lalawigan. So, konting tiis po. Sabi na may rollback daw. Kung magkano, tiis pa rin tayo. Mahal pa rin, more than double pa rin. But anyway, going back. Tama po, nung Miyerkules, 8 po ng Abril ay dineliver po ni Governor Ramon Monmondico III ang kanyang ika-4 na State of the Province Address sa harap po ng Sangguniang Panlalawigan. Mapapansin niyo po ay ito ay ginanap na lamang po sa Session Hall, unlike the previous SOPAs na sa Season Auditorium or sa harap ng Capitol ginanap. Of course, sanin na rin po ng tawag ng DILG at ng National Government na mag-implement po tayo ng austerity measures sa lahat po ng ginagawang activities ng mga government offices, including the local government units. So minabuti na lang po na very intimate and very intimate, very simple na State of the Province Address during the special session lang po ng Sangguniang Panlalawigan.
So, ang SOPA po ng ating gobernador, masasabi po natin that this is a report on what was planted in the province of Pangasan mula nung siya po ay nagsimula bilang gobernador noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. So, it's a SOPA of the foundations that were started. Nandyan po yung pundasyon na sinet natin. Hindi lamang po dun sa mga infrastructure programs na nangyayari dito po sa Kapitolyo. Kung maalala po ninyo, I think it was 2 SOPAs ago nung sinabi ko po na ang terminal ng ating gobernador ang magiging, masabi natin, isang accelerator or golden age of infrastructure dito po sa lalawigan, hindi lang po sa Capitol. So, patapos na po yung redesign and development ng Capitol Complex, the road networks, the drainage systems, yung bagong tourism destinations na tinayo po natin tulad po ng interactive dancing fountain, the reflecting pool, the tourist recreational area, yung pagtayo po itatayo po na bagong Veterans Park. Andyan na po yung tinatayo po na Capitol Plaza, yung pong 11-story. Na base po sa report ng ating gobernador is 84% completed. Bakit 84% pero 1 or 2 floors pa lang natayo? Kasi sa ilalim po ng pundasyon niyan ay mahigit 60 meters po na board piling ang nakabaon doon. So halos 20 floors po yung nakabaon na pundasyon dyan. Para sigurado po na matibay yung itatayo po natin na matibay, stable, matatag yung itatayo po nating 11-story building dyan sa Kapitolyo. Nabanggit din po ng ating gobernador yung mga pundasyon na ating pong sinimulan sa larangan po ng edukasyon, which is the establishment of the PPC here in Lingayen and the further expansions in Bugalyon and in Umingan. Nagsimula na rin po yung pina-finalize na rin po natin yung pag-establish ng inclusive education centers, the Bright Centers na tinatawag po natin, which will be set up in different districts po under the PPC, but this will be more focused on the children with special needs na mas holistic and inclusive education. Another foundation na nasimulan na po at ongoing ay yung pag-improve po ng ating healthcare, starting with the infrastructure, yung improvements ng mga facilities and existing buildings to support in hospitals, yung pagtayo po ng mga bagong buildings sa existing like in Lingayen, pagtayo po ng bagong Umingan Community Hospital, expansion ng Eastern Pangasinan District Hospital, expansion po sa PPH, yung mga pagbili po ng bago ng mga equipments po natin to ensure that there will be more services that will be delivered in the existing hospital. So again, sabi ko nga, LISOPA is work on the foundations that were started and are ongoing here in the province. At itong mga pundasyon na ito, ang siya magtutulak dun sa mas malago na mga programa. Again, in education, sabi natin, we're expanding the coverage of PPC, additional campuses, additional programs, additional students, sa healthcare, the specialty centers na gusto itayo ng ating gobernador, at ganoon din po sa iba't ibang programa sa infrastruktura all over the province. Hindi rin po nakalimutan ng ating gobernador yung expansion po sa agrikultura, ang corporate and consolidated farming na tuloy-tuloy pa rin po nating ginagawa at yung suporta po para sa kanila. At isa po sa mga na-highlight po doon ay yung suporta din sa mobility or transport sa ating probinsya, yung pong pag-establish ng isang EV BRT system or electric vehicle bus rapid transit system na that magpro-provide ng additional na mobility para sa ating mga kababayan. But we're leaning towards green energy or renewable, so mga electric vehicles. Dahil gusto po natin gawin na green friendly na rin po or mas nag-promote din tayo ng clean energy dito po sa probinsya. So we're proposing additional routes using electronic vehicles dito po sa probinsya. Of course, under the regulation pa rin po yan ng LTFRB at ng DOTR. Okay. So papaanda rin ng Kuryente. Kuryente po magpapalit. solar? Well, electric engines. Solar can be a source of the energy for the charging stations, but it's going to be an electric vehicle, electric buses.
May charging station. May charging stations, yes. So Vice, sabi ni Gob na napaghandaan po natin with this crisis pero di lang po indirect with this kind of foundation na... Yeah, yung tinanong po niya sa kanyang SOPA kung napaghandaan po ba natin itong Middle East fuel crisis. Some would say no, but the perspective is that we set the foundations for the impacts of crisis such as this. So napaganda natin yung mga posibleng epekto. Napaganda natin na kung sakaling magmahal po ang presyo ng mga bilihin o fuel, meron po tayong libreng serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. So bawas dun sa kanilang iisipin pa na sakit ng ulo sa gastos pag sila ay nagkasakit. We are providing or pinaghandaan po natin yung pagbigay ng libreng edukasyon para sa ating mga kababayan through the establishment of the BPC. So yan po yung ibig sabihin ng ating gobernador. We may not have prepared for the actual crisis, but we are prepared for the possible effects, right? Especially the socio-economic effects sa ating mga kababayan. Michael, yung electric buses, may number kayo kung how many units are being mold by the government? I think... Okay mga kaibigan, cut na po natin. Baka sakali bukas ma-play pa rin po natin yung nasabing na-cut na bahagi ng interview kay Vice Governor Mark Lambino. We have to cut it na kasi mag-alas 8 na ng umaga. Bukas muli tayong magkakasama-sama. Siyempre alas 5 hanggang alas 6 ng umaga ang Todo Balita sa DWIC. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, early in the morning. Pansamantala, makakasama nyo pa rin ako bukas. At antabayanan po ang programa sunod naman mula sa DWIC 882. Magpapaalam na po ang inyong lingkod at maraming salamat pala kay Sir Mel Aguilar, ang ating nakasama na kasamahan sa trabaho na andon sa Manawag ngayon sa may Our Lady of the Rosary of Manawag para naman sa coverage sa Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Maraming salamat Sir Mel. At sa iba pang makasamahan po natin mula sa iba't ibang himpilan at mula sa iba't ibang pahayagan na andun po. Siyempre, yung mga kaibigan natin mula sa Philippine Information Agency, Pangasinan, headed by Ma'am Elsia, Philippine News Agency, headed by Ma'am Dada Hilda, and ano pa ba yung mga government station? Siyempre, sa ang Radyo Pilipinas, Dagupan, andun po nakasama ko kahapon si Ma'am Verns. At yung sa iba pang, mula sa iba't ibang himpilan. At siyempre, muli congratulations sa local government unit ng Manawag, local government unit ng Manawag, headed by Mayor Dr. Ming Jeremy Aherreco Rosario, dahil naman sa maayos na pagpaplano at implementation ng kanilang mga plano para sa big event today. So later on, malalaman po natin through yung Facebook posts at mga live feeds mula sa TV5. TV5 po yung naka-live. And I think Veritas TV o radio, nagla-live din po sila mamaya. Alas 9, kung hindi ako nagkakamali, yung misa or 8:30, and then misa and diretso na sa coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. And meron silang pasulyap o pasilip. Ilalabas sandali after the coronation, after the mass, ang Our Lady of Manawag, and then mamayang hapon alas 4 yung procession naman talaga ilalabas at magkakaroon ng procession sa may sa poblasyon, paikot dun sa may banda roon, bahagi pa rin ng poblasyon, and then pabalik sa simbahan. Sa ngalan ng aking partner sa technical, Kaaron Richard Olanday, kasama niya si Kaaron Edwin Inong, at sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Orly in the morning.